Senator Rodante Marcoleta, makakalaya na at malakas ang posibilidad na 100% na ito ay talagang lalaya na, no? Pero ayon kay Harry Roque, no, sa kanyang pasabog, no, maaring 3 months abutin pa ang pagkakakulong ni Senator Rodante Marcoleta. Pero, no, may tsamba, no? Kapag minamnipula nila, no, maaaring si Senator Marcoleta ma-plunder talaga at habang buhay makulong o 1 year to 2 year, no? Kaya nga sabi ni Harry Roque, isang magaling na abogado, undeclared marshal, alam nyo na kung ano ibig sabihin, no? Kasi, papaano lahat naman ng mga mayayaman dito sa Pilipinas, no, ayon kay Harry Roque, na may mga donasyon din. Paano ka, sabi ko nga sa inyo, paano ka makakatakbo sa isang presidential candidate, ha? Kagaya nila Isko Moreno, yung mga natalo pa yon, ha? Katulad nila Lenny tumakbo, at yung mga senador, kung walang tumulong sa'yo. Ibig ko palang sabihin, sosolohin mo yung mga tarpaulin na gagawa. Sino magdo-donate nun? Di ho ba? Sino kakargo nun? Ikaw? Di ba? Kaya ito yung sinasabi natin at hinanapan ng butas talaga, tanim kaso kay Senator Dante Marcoleta, no? Pero okay lang yan dahil sa tindi ng ginawa nila, sa pambabastos nila sa mga Pilipino, no? May-reflect naman sa kanila, hindi na sa mga basa-basa mga politiko katulad nila si Senator Dante Marcoleta, kundi diyan sa mga pinagagawa nila, no, sa mga taong bayan, galit na, no? Wala lang magawa taong bayan eh. Sinasadya na nila lahat ng pangyayari. Kahit sabihin nila, okay lang, hindi naman papalagi ang mga yan eh. Wala namang mangyayari kahit mag-rally ang mga yan eh. Gaya ng iniisip ng mga yan. Malamang sa malamang yan ang iniisip ng mga yan. Pero bago tayo dumako dyan, hapayawan muna natin ito. Magko-komentaryo tayo kasi nakita ko ngayon sa social media. No, dalawa nakita ko at talaga mag-iitang ulo ninyo. No? Hindi tayo destabilization. Tayo ay namumuna lang. Karapatan natin Pilipino yung mamuna. Tandaan mo yan. Karapatan natin na pansinin sila sa mga mali. Dahil hindi sila perfectong tao. Hindi rin ako perfecto, punahin nyo rin ako. Tama? Hindi sila perfecto, hindi sila may-ari ng buong mundo. Para hindi na sila punahin. No? Legacy. Sana maibalik lang ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. At nagkaroon na tayo ngayon ng gobyerno na maasahan, mapagkakatiwalaan at makakausap ng mga tao. Sir, unang-una hindi kayo makausap ng tao. Huwag kayo, sir. Pag sinabi kasi gobyerno makakausap ng tao, lahatan. Siguro ikaw nakakausap ka pag napunta ka sa covered court, namimigay ka ng bigas, nakakausap ka ng personal ng mga tao. Pwede yon, possible yon. Pero yung pag sinabing gobyerno, kasama ka doon, kasama mga tauhan mo, mga gabinete mo, yusik mo, lahat kasama ka doon. Alin ang naramdaman ng taong bayan, hindi namin maramdaman, na nakausap ng mga tao, ang gobyernong ito. Maraming pakiusap ang tao, hindi nyo dinidinig. Totoo lang. Una-una, majority ang alin. Yung flood control issue, nasa na? Nagrally ang Iglesia ni Cristo. Ano tingin nyo dyan? Tao o hindi? Tao ang Iglesia ni Cristo ba't di nyo pinakinggan? Ba't ayaw nyo mag-conduct ng investigation talaga na lahat maipatawag lahat? Sige nga ho. Tapos sasabihin nyo, ang gobyerno mapagkakatiwalaan. Alam mo, pag hindi ka kung ang taong bayan, hindi mo pinakikinggan, wala yung site ng pagkakatiwalaan. At hindi mo rin maasahan. Hindi niya pinapakinggan Maasahan mo pa kaya? Kaya tatlong sinasabi mo na yan, maasahan, mapagkakatiwalaan, nakakausap, wala niyan. Hindi totoo yan. At hindi namin maramdaman. Siguro sa personal mo, sir, pwede. Pwede pag siguro pumunta ka sa lugar namin, nakakausap ka, sir, baka pwede naman gano'n. Makakausap ka, malalapitan ka ng mga tao, pwede. Pero dapat yung kabuuan ng gobyerno. Sino ba dapat mag-uutos ng kabuuan? Ang bawat isa? Ang taong bayan? Siyempre ho kayo. Hindi ho ba? Para maibalik po yung tiwala sa inyo, ipaimbestigahan nyo po lahat ng flood control issue. Promise ko sa inyo, babalik tiwala sa inyong tao. Maski ako, babalik tiwala ko sa iyo. Kasi yung tiwala ko sa'yo, nakabinbin naman Hindi ko naman pwede sabihin, wala na akong tiwala sa'yo habang buhay. Hindi pa pwede yun. No, may mga darating yung panahon na pagkakataon na babalik yung tiwala mo sa gobyerno na ito, kung umayos. Di ho ba? Ito, isa pa. Ito. Nandito kami para mabigyan ng bigas at pagmamahal galing sa asawa ko. Pagmamahal naman sinabi yan, hindi naman pera no? Pero yung pagmamahal na yan,
gamit ang pera ng taong bayan. Hindi pa rin pagmamahal tawag yan, madam. Baka po na ililigaw lang tayo ng inyong damdamin. Inay-hinay lang po tayo. Yung pagmamahal na yan maibibigay ninyo, madali magbigay ng pagmamahal, hindi gamit ang pera ng bayan. No? Ang pagmamahal na ibibigay nyo sa amin, iparamdam nyo sa amin na talagang priority ang taong bayan. Sabi ko nga, marami sumisigaw ngayon, baha, etc. etc. Ang unti-unti ulit, hindi na unti-unti, naalala ng tao lahat ng nangyari sa flood control issue. Doon sa pagsugpo ng mga korupsyon, yun ang totoong pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung pagbibigay ng bigas na kami rin may-ari ng pera na yan. Taong bayan din ang taxpayer ang nagsasuffer niyan, no? Oh, Lisa, ibinidang galing sa asawa niya ang bigas na ipamamahagi. Talaga? Nandito kami para magbigay ng bigas sa pagmamahal ng galing sa asawa ko. Ganito ay pinakilala ni First Lady na Araneta Marcos Rice Assistant na pinamimahagi sa mga senior citizens sa Bacolod noong Agosto 14. Ang bigas ay bahagi ng bawat bayan. Makikinabang programa national government, pinondohan ng pamamagitan ng local government support fund. O tamo, local government support fund, paano naging sa'yo? Ayun, sinasabi ko sa inyo mga kababayan, huwag niyong palilitawin na inyo, kahit hindi lang si Ma'am Lisa, hindi kahit yung mga nasa mayor, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo, hindi lahat ng mayor yung mga congressman ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga yan, rain or shine, papipilahin muna sa covered court yung mga empleyado, at hindi mga owner, senior citizen, magsasalita muna lahat, si congressman, si mayor, si councilor, si barangay chairman, bago ipamigay yung bigas. Tapos, nagpipicture pa yan, sila nag-aabot, yung councilor nag-aabot ng bigas. Tapos, magpapasalamat yung isang mahirap, Sir, salamat sa bigas tatango naman si councilor. Di ba? Huwag nyo palitawin na inyo yan. Kung gusto nyo talaga ayaw nyo malaman na sa inyo yan, pag mamimigay ng bigas, huwag kayong pupront dyan. Kasi nililigaw nyo taong bayan Malaki po yan. Malaking alarma po yan pag nailigaw ang taong bayan. Alimbawa, sa 100 dumating, bibigyan ng bigas, 80 doon naniwala sa inyo yan. Kakalat yun, uy, namimigay si mayor ng bigas. O hindi aasahan ka ng taong bayan ngayon. Ay, may ikaan niya, mayaman niya, namimigay pa ng bigas yan Hanggang sa kumalat, hanggang sa mapaniwala. Alam mo kasi ang tao po, kahit alam ng isang tao na hindi galing sa inyo yan, kapag nakikita na dyan kayo, nasa subconscious mind siya, na iniisip niya, napapaniwala siya sa mga darating na panahon, nasa inyo talaga yan. Na ililigaw ang maraming sa mga kababayan natin. Di ba? Dapat tanggalin yung bawal epal eto na, kay Harry Roque, no? Dito ay 3 months daw ata makukulong si Senator Marcoleta ngayon. 3 months. Tanggapin man natin o hindi, pero baka daw 3 months talaga. No, mapawalang sala. 1 buwan na siya ngayon nakakulong 2 buwan pa. Sipin mo, gabi pahirap nito. Pero don't worry. Sabi ko nga sa inyo, makalaya si Senator Marcoleta. Hintayin natin yung pagkakataon. Times 100 ang ginawa nyo kay Marcoleta gagawin sa Big Fish. Times 100. Yun lang yun. Nakikita ko sa katwiran katwiran. Hindi naman gaganti ng physical. Katwiran. Na sa wakas, nakaset po for September, first week of September, ang hearing para sa piyansa ni Senator Marcoleta. Alam niyo naman po natin lahat tayo nagtataka bakit na-aresto si Senator Marcoleta. Paano naman magiging krimen ang pagbibigay ng campaign funds samantalang lahat naman po ng kandidato sa buong mundo na demokrasya umaasa po sa mga campaign donors para sila ay makatakbo. Wala naman po tayong batas na nagsasabi na ang gobyerno ang magbibigay pondo para sa mga kandidatong tumatakbo para lahat ng kandidato, mahirap o mayaman, makakatakbo. Sa katunayan, nung ako po ay kongresista ng 17th Congress, naghain po tayo ng ganyang panukalang batas. Pero wala pong nangyari. Kasi ayaw ng mga mayayaman. Ang gusto nila, silang mga mayayaman lamang ang kakandidato. Pero sa kaso ni Senator Marcoleta, aminado nagbigay ng halaga itong si Mike Defensora at kanyang mga kasama, mahigit 50 million kasi talaga namang hundreds of million na kinakailangan mo para manalo bilang senador. Sa aking karanasan, hindi ka mananalong senador kung wala kang 500 million pesos. Totoo yan. Hindi lang 500 million, sir. Totoo yan. Sabi ko nga sa inyo materialist lang Ikaw nga lang sa subdivision mo tumakbo kang asosasyon. Sino nakatira sa subdivision? Okay, sige sa mga sa mga village nila. 'Di ba may asosasyon? O tumakbo ka bilang presidente doon sa asosasyon mo.
Ewan ko kung di ka gumastos doon na mahigit kahit 20 mil lang. Oh, papakainin mo nun kahit yung mga alam niyo minsan sa eleksyon sa mga mayor, sino dito yung mga nasama sa mayor pag eleksyon? Di ba minsan nakakakain ka, may mga sandwich, tubig, di ba pinamimigay, di ba? Pag may caucus meeting kayo ng mga mayor o may caucus meeting mamaya, gaganapin sa ganyang sitio pagkakaisa, sitio village, di ba? O magpapa-caucus si mayor. O, darating si mayor doon, di ba? May speaker, may mga sound system, di ba? Doon pa lang malaki na gastos noon. Magkano na gastos doon? Sa isang stage pala, ang laki ng gastos noon. Tapos yung mga tauhan mo pa, yung mga cameraman, yung social media account, alam ka naman libre maglingkod sa'yo. Di ba? Babayaran mo yung mga core leader. Magkano bayad doon? Di ba? Sa kada area. Ha? Tapos pag may sarili kang pera, lalabas mo yung pera mo, mamimigay ka pa. May mga palugaw ka pa minsan, di ba? Mga pautot na mga politiko, paluga, pamigay ng bigas, pamerienda, mga ano, di ba? Titipid pa nga pero mahal yun. Ina napapakainin mo doon. Doon pala sa pagkain, naggastos ka na, buong Pilipinas ha, gastos ka ng mga nasa kaguro mga 20 million eh. Pagkain pa lang yun ha, yung bayad mo sa tao. Yung tarpaulin, yung mga materials na gagamitin mo, campaign materials kung tawagin, yung mga sticker, t-shirt. Sa t-shirt, magkano isang t-shirt pagawa? Sige nga, yung manipis na tela lang. Bibilin mo sa sastre yun sa mananahe, bibilin mo ang isang t-shirt, siguro mga 150 isa, o 120 ang isa. Divisoria pa yung t-shirt o mga pagkalan mo 120, 140 ang isang t-shirt. Ilang libong papagawa mong t-shirt. Sige nga ho. Tanungin ko kayo, aabot ba yung 1,000,000 mo campaign sa social? Okay sana kung sikat na sikat ka eh. Mala Rapid Tulfo ko nakaraan eh. Si Rapid Tulfo, hindi ko alam kung may ginastos sa wala. Sa social media niya. Meron din kasi may advertisement sa TV. O may TV ads pa. Alamin niyo kung magkano TV ads. Sige nga, 150 million alam ko eh. Pababa, pataas ha? So wala. Saan mo naman kukunin yan? Siguro miski anak Ayala ka, anak ka ng anak ka ni Enrique Razon, hindi mo pa rin gagastusin ng sarili mong pera kung 500 million. Minimum, abot pa yan ng 1 billion dahil napakamahal ngayon ng TV advertisements. No? So kailan pa naging krimen ang pagbibigay sa isang kandidato para Senado, lalong-lalo na kung ikaw naman ay naniniwala sa kanyang paninindigan para sa bayan. Yan po nangyari kay Marcoleta. Magtakin ninyo, siya ay kumakandidato, tumanggap ng campaign funds, ginamit naman ng campaign funds para sa kampanya, na halal dahil dito, ngayon, krimen daw yan. Kung totoong krimen yan, edi dapat lahat ng mga typhoons, dahil lahat naman sila nagbibigay sa mga kandidato, lahat dapat makulong sa krimeng plunder. At kung totoo yan, wala ng elected official, lalong-lalo na sa Senado, Presidente at Vice President, ang nakakalaya dahil lahat ng tumatanggap ng campaign funds, kung tama ang reasoning dito sa kaso ni Senator Marcoleta, dapat silang lahat ay makulong dahil sa plunder. So sa akin malinaw po, hindi plunder ang pagbibigay ng campaign funds. Hindi naman talaga eh. Invento mo lahat ng kasong Senator plunder. Talaga hindi nila palalayain, no? Sama na ugali, no? Grabe, no? Sama na ugali niya, no? Sama na ugali ng Big Fish, no? Grabe, no? Sama. Una, ang pero naman po, hindi lang galing sa gobyerno. Pangalawa, wala kang inaasahang kapalit niyan kung ikaw ay sumusugal sa isang kandidato. Dati mabait daw yun eh. Yung Big Fish. Dati mabait daw yun eh. Ngayon, sama daw na ugali, grabe. Nagtataka daw pati mga kapatid eh. Dati mabait yun, mga kaibigan. Sabi, mabait yan. 30 years namin nakasama yan. Ang bait niyan. Talagang matulungin daw yan sa kapwa. Pero ngayon, sama na ugali, no? Grabe, no? Dahil bakit? Alam ko kasi pag sumasama ugali ng tao may 3 dahilan lang para sa akin Yung una, dahil sa pera, sa kasakiman. Pangatlo, dahil sa tumatanda na. Totoo yan. Sa aging, hindi naman lahat hindi lahat. Nagiging aburido na kasi nga mahirap ang buhay. Hindi ka naman mahirap ang buhay Ang nagiging aburido lang na tumatanda, yung mga walang pera. Yung iniwan ng mga anak, kasi nga, dati nagloko siya, nag-addict siya, lahat, di ba? Yun. Yung unang pinakaunang alam ko, sigurado ako, nag-iba ugali mo. Dahil sa titake mong gamot. Ewan ko kung titake ba ng gamot yung Big Fish, kayo sumagot. Kung may titake na gamot siya. Di ba? Totoo yan. Ako yung lola ko bago siya mawala, yung lola ko, mabait lola ko talaga Sobrang bait ng lola ko.
Ngayon, yung maraming gamot siya tinitik, lagpas 12 ang gamot niya. Lagpas 12 ang gamot niya. Ha? Kasi nga, nag-cancer free na siya, cancer free na. Ibig sabihin, marami ng gamutan na gagawin sa kanya para hindi bumalik yung cancer niya. Bumalik sa bone cancer. Naging aburido na, mainitan ng ulo, naging sumasama yung ugali niya, pero pinagbibigyan na namin kasi nga, dahil sa gamot na iniinom, iba na yung utak. Lalo na pag sumisinghot ka. Ewan ko kung ano yung sinisinghot. Diba? Hindi, totoo yan. Basta kahit anong klaseng gamot, sumasama ugali pag nasosobrahan. No? There is no such thing as a guaranteed victory. Mabuti sana kung yung pagbigay mo ng pera ay garansyadong mananalo siya at alam mo na ang iyong kapalit. Pero wala pong ganyang garantiya sa pagtakbo, lalong-lalo na sa Senado, lalong-lalo na sa kaso ni Senator Marcoleta, na nung una, nung 2019 ay, tama, 2022 pala, ay nagsumite ng kanyang candidacy for the Senate, pero bumitaw sa bandang dulo dahil wala nga siyang pera pang advertisement. At alam niya na para manalo para senador, dapat hundreds of million ang ginagamit para sa advertisement para magkaroon ng name recall. So ngayong nagkakuha sila ng konting pera, nagkaroon ng konting advertisements at saka endorso ng iglesia, nanalo naman siya. Pero hindi po yung ganansya. Kaya nga po nagtataka ako paano naging plunder yun. Siguro sinasabi ng prosecution at ng mga bangag administration, yung katotohanan na siya ay kongresista noon, tumanggap siya ng pera para sa kampanya niya, yan ay plunder na dahil yan ay patanggap ng isang gift or consideration kapalit ng suporta ni Marcoleta kung siya ay mananalo. Sa akin po, malabo yan. Dahil yung ganyang siste, wala kang garansyang mananalo eh. Minsan na nga tumakbo si Marcoleta para senador, bumitiw last minute dahil niyang di mananalo at bumalik sa Kamara ng Representante. Yan po ang pinakamalakas na ebidensya na hindi po pwede maging gift. Tapos yung mga vlogger nagpapaliwanag, kasi pinakulong niya sarili niya eh. Siya lang ang senador na abogado, pinakulong ang sarili. Tinanggap yung umami sa donasyon. Na inamin sa net 25. Bugok, tanongin mo, sundan mo ng tanong yung vlogger na yon. Sige, inamin niya talaga may donasyon na binigay sa kanya, si Mike Defensor. Inamin niya. Okay, pangalawang tanong, follow-up question. Ha? May naging kapalit ba? Tagin mo sagot nila, hindi nila alam kung may naging kapalit. Wala silang ebidensya mapakita kung may naging kapalit. Paano magiging plunder yon? Sige nga. Wala na. Tapos na usapan. Basta pakukulong nila si Senator Marcoleta. Hindi basta nagdakaw siya ng pera. Biruin mo, sariling pera nila may defenso, dinakaw pa nila. Di ba? Ang laking kalokohan. Tapos yung totoo nagnakaw talaga, wala, malaya. Ma-absolto pa. Ha? Kasi pina-atras yung recant yung 18 Maris. Kunwari nag-aaway-aaway sila. Di ba? Kunwari nagkakagulo sila para malusutan lang. Sabi mo binaba nila yung pride nila. Na kunwari nakasuhan sila tapos iurong, mahina ang kaso para ma-absolto lang. Di ba? Tindi, no? In consideration of... Tapos nakaupo pa rin sila hanggang ngayon. Pumapayag ang sambayan ng Pilipino, may nakaupong isang mga congressman na sangkot sa flood control issue. Hindi lahat pumapayag. Promise ang pagbibigay ng campaign funds kasi nga po, hindi garansyado mananalo si Marcoleta, lalong-lalo na bumitiw na siya noong unang pagkakataon na siya ay tumakbo. Pero ano po ang proseso? Well, alam niyo po, nagkaroon ngayon ng bagong revised rules of criminal procedure mandating continuous trial. In fairness, ako pong naghawak ng kidnapping case laban do kami Driaga, yung sinungaling na dinadawit si VP Sara sa pangungurakot. Ang sabi niya ay siya daw ay bagman ni Inday Sara at kaya lang daw siya nakakulong dahil daw mas malog po dahil tinulungan daw niya yung mga magsasaka na dinangrab po raw. Wala pong katunayan yan dahil ang hilig nila sa pansin nyo, ang hilig nila magtahi-tahi ng kaso, magtahi-tahi ng kwento, magtahi-tahi ng kaso, ang hilig nila, grabe, yung ikukunik kay Harry Roque, ikukunik kay Madriaga, ikukunik kay Sara, tapos ikukunik sa mga Duterte, ikukunik kay Marcoleta, ikukunik kay Mike Defensor, tapos lahat makukulong. Ang galing nila, grabe ugali, sama ng mga ugali. Hindi naman siya kakilala ni VP Sara. Pangalawa, wala po ako linangrab. Yung mga nagre-reklamo ng land grabbing, sarili niya kung mga kaibigan na tao po yan. Nakita ko po sa sariling Facebook post ni Madriaga kung sino yung mga yan. Nagkunwari lang po silang mga magsasaka pero hindi naman po sila taga roon,
At yung kaso po na sinampa sa amin, may isa pong nagsampa ng kaso, na-dismiss na po yan. No? Kaya wala pong katuturan yung pagbibintang niya. In any case, ang proseso po, nagulat ako kasi medyo matagal na ako hindi umapir sa korte dahil ako nga po ay naging publisista, bawal umapir ng korte. So from 2016 to 2019, bawal ako. Tapos nung ako sumapi sa Malacanang, bawal din akong mag-practice full stop. No? So 6 na taon ako na wala in action sa hukuman. At itong kaso ni Madriaga, ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik ako sa hukuman. At yan naman ang dahilan kung bakit siguradong-sigurado ako, miski wala akong posisyon sa gobyerno, maligaya ako pag ako'y nasa loob ng hukuman because I'm really meant to be in a courtroom. Parang ang tubig ay para sa isda, si Harry Roque para sa loob ng hukuman, para sa litigation. So doon ko po nalaman yung revised rules of criminal procedure mandating continuous trial. Mantakin ninyo, hirap na hirap ako. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag private prosecutor ka, ikaw talaga hawak ng lahat. Nandun lang yung fiscal, kailangan nandun siya physically everyday kasi sasabihin nila under the direct control and supervision of the public prosecutor. Pero mantakin ninyo, within 30 days, kinailangan naming ipresenta ang pinakamalakas naming ebidensya para patunayan na ang ebidensya of guilt is strong. Dahil ayon sa ating saligang batas, ang bail is a matter of right. Ang pagpapiyansa ay karapatan ng mga nasasaktan except doon sa mga nahaharap sa tinatawag nating capital offenses. Yung mga seryosong kaso na ang pinapataw na parusa ay panghabang buhay, gaya ng kidnapping for ransom. Tama. So some 30 days para to prove that evidence of guilt is strong, siguro po nagpresenta ako ng 12 mga testigo. Kada hearing, syempre, ilang abogado yung kalaban ko kasi parang 8 o Dati naniniwala ako, dati lang yung mga 2020, kailan ba nakulong si Harry Roque? 2 taon na to nagtatago si Harry Roque sa ibang bansa eh. I mean, hindi siya nagtatago, naiwas. Kasi nakikita natin siya eh. Yung nakaraan, nakala ko si Harry Roque sangkot talaga. Nung bandang huli, nakita ko lahat talaga pinakukulong. Duterte, Kibuloy, Harry Roque, lahat talagang kaalyado pinakukulong nila. Naniniwala na ako talaga, imbento ng lahat ng kaso. Naniniwala ako. Kahit si kay Kibuloy, dito sa Pilipinas, inimbentohan nila dito kung ano pinag-iimbento nila sa kaso kay Kibuloy. Pero hindi ko lang kung may kaso siya sa Amerika, hindi natin alam yon. Amerika makapagsasabi nun. No, pero dito sa Pilipinas, kung ano naman pinagbibintang sa kanya, hindi ako naniniwala eh. Ano na lang yun, dagdag na lang yun eh, sa akin eh. Tamo lahat pinakulong nila. Tamo, si Libiste, Cayetano, isa-isa na nila. Kasi Robin naman yan sa insertion. Tamo, mga ilang linggo pa malalaman nyo na yung mga yan eh, kakasuhan at kukulong na. Iba po talaga, iba. Hindi katulad dati sa panahon ng iba pang administrasyon nagdaan, normal na kukulong yung mga sangkot talaga. Mabigat ang kaso. Ito hindi eh. Diba? Ang okay lang kung makulong sila Revilla, sila Jinggoy, makulong si Marcoleta, sige, okay. Granted, makulong. Ang mahirap, hindi nakukulong yung totoong may sala eh. Sa flood control issue, iba ang nakukulong eh. Harap-harapan, kinukulong yung mga walang sala eh. Yung mga totoong may sala talaga mabigat, hindi kinukulong eh. Hindi pinapatawag, ni patawag, ni banggit, ni ayaw. Absuelto lagi. Tapos magduduktong-duktong ng kwento. Siyam na mga akusado yan, no? Bukod pa kay Madriaga, may kanya-kanyang mga abogado. So kada hearing, mga 3 araw bago matapos ang cross-examination, nakikita nyo naman na hearing ngayon sa impeachment, ganyan kahaba ang cross-examination, mas mahaba pa sa direct examination. So talagang pagod na pagod ako talaga noong mga panahon na yon. Dahil wala namang iba sa aking opisina na nais hawakan yan, dahil bandido talaga ang reputasyon nitong si Madriaga. Sa katunayan, kaya binalik ang security ko, miski hindi na ako kongresista o member ng cabinet ng mga panahon na yon, dahil na-verify ng PNP na may security threat sa akin. At ngayon ko lang talaga nalaman sa bibig mismo ni VP Sara na talagang ang nagbanta talaga itong si Madriaga sa buhay ni VP Sara at sa buhay ko. Sa totoo lang po, akala kong banta labang kay VP Sara lamang. Hindi naman ako nagtataka kasi VP siya. Ako naman, sino naman ako para bantain? Ako yung ordinaryong mamamaya, kain lang na kain ng lechon. Ba't naman ako pagbabantaan ng buhay? Pero anyway, na-verify ko. Kailan lang nga po yan, no? Galing sa bibig mismo ni VP Sara na talagang binantaan kami ng buhay niyang Madriagang yan.
Pero napakahirap po ng proseso dahil ako nga ang prosecution, parang 12 ang pinrepresenta ko, 12 araw for direct examination, tapos nagdadalawa, 3 araw for cross-examination all in 1 month. In fairness dun sa judge ko, napakagaling, she stuck it out with the deadline. Sabi nila, hindi daw magaling si Harry Roque. Kung di magaling yan, di makapunta yan dyan. Di mahuhuli nyo ba yak? Sana huli nyo na yan. Yeah? Under the new rules, 30 days to resolve. Ibig sabihin, hindi lang pagbibista, kinakailangan meron pang resolution within 30 days. At dahil magsisimula na ang trial ni Senator Marcoleta sa September 3, kung hindi ako nagkakamali, mahigit kumulang by October 3 or thereabouts, dapat meron ng resolution, dapat nakapagpiyansa na siya. Pero ang hirap po dito sa Revised Rules of Criminal Procedure, tinanggal nila yung karapatan ng akusado na humingi sa hukuman sa simula pa lang ng paglilitis yung determination of probable cause. Gaya ng kaso ko, walang kaebidensya, syndicated human trafficking, non-bailable. Pero wala naman sila ebidensya. Ebidensya lang nila, isang papel na nagsasabi, legal daw ako nung Lucky Star. Wala nang ibang ebidensya. At saka sinamahan ko yung isang empleyado ng kliyente ko na sa isang ejectment case, hindi yung Pogo Company, yung ejectment case ay laban sa kumpanya na nagpaupa doon sa Pogo Company. Ano na raw yun? Syndicated human trafficking na raw yun. Kung hindi tinanggal yung provision na pwede kang humingi sa hukuman na nagdidinig ng kaso na mag-determine ng probable cause na sumulat mula pa lamang, dapat na-dismiss na yung kaso ko. Dapat walang kulong. Ganyan yung nangyari sa kaso ni Ping Lacson nung siya ay inakusahan doon sa Puratong Beleleng. Yung RTC dyan sa Manila ay naghain sila ng motion for probable cause at nagdesisyon naman yung hukuman na walang probable cause, kaya miski nagtago si Ping Lacson na dismiss ang kaso dahil wala ng probable cause. Pero niniwala kayo, malinis yung Pinky na yon? Niniwala kayo? Na, ano yung mga yan tuso yan mga yan Oo, kayo sila nakaupo ngayon. Kaya ginaganito nyo lahat sila, Harry Roque, sila Marcoleta. Kayo nakaupo ngayon. Pero hindi lahat sa inyo panahon. Hintayin nyo may maupo ulit sa 2028. Tingnan mo. At ito maganda. Di ba, pinag-iinitan si Harry Roque, lahat-lahat. Sa tingin yun, di babawi ang mga yan? Sa tingin yun, di babawi ang mga yan? Ito, opinion ko tingin ko babawi ang mga yan babawi ang mga yan. Gaganti ang mga yan, lahat ng inapi nyo. Tingin nyo, di babawi ang mga yan? At ito, masaklap. Pag naupo ang Sara, kasi ngayon, Duterte na upo. Tama? Noong nakaraan. Sino ang gumaganti? Mga Pinklawan kasi kakampi yung mga Marcos. Tama? Sila naman ang gumaganti sa mga Duterte. Parang gano'n nangyayari. Parang yun lumalabas, Sa tingin mo, pag nanalo si Sara sa 2028, na ginawa nila yung paghihiganti, halimbawa lang, paghihigantin. Tapos matapos yung termino ni Sara 6 years. Sa tingin nyo, makakaganti kayo ulit kay Sara Duterte? Hindi na kayo makakaganti kala Duterte. Bakit? Malamang sa malamang may uupo pa rin dyan na isang Duterte. Kung hindi si Paulo Sipulong o isang Robin Padilla, malamang si Marcoleta, hindi natin alam sa panahon na yun, baka mahina na. Kasi 73 na si Marcoleta Plus 6 years, baka 80 na si Marcoleta noon. Hindi natin alam kung kaya pa niya mag-vice president noon. Pero malakas pa yung 80, malamang sa malamang yun. Pero siyempre, yung bilang isang katandaan, baka hindi na niya kayanin yung paglalakbay sa Pilipinas, pumunta doon, kagaya ng ginagawa ni Marcos ngayon, na pupunta-punta rin kahit saan, sila Duterte, gano'n. Baka hindi na kaya ni Marcoleta yon. Sa tingin nyo, makakabawi pa kayo sa paghihiganti? Pag naupo ang Duterte, dire-diretso yan hanggang sa mga Duterte. Totoo yan. Hindi na makakasingit ang Pinklawan yan, maniwala kayo. Hindi na, kasi naalala ng taong bayan yung ginawa nyo ngayon na hindi kayo tumutulong sa flood control issue. Ayan ang tatandaan ng taong bayan sa inyo. Pero ngayon po, para mapabilis daw ang paglilitis, tinanggal ng hukuman yung karapatan na humingi ng determination of probable cause. Instead, ang sabi ng Korte Suprema, dapat within 30 days, pag nag-file ng petition for bail, meron ng resolution. Pero kailan ba na-aresto si Sen Marcoleta? July 6. July 6? Ano na ngayon? July, August, nagpasa na, September 6. Isang buwan na lang. Sabihin na natin magde-decision sa October at bibigyan siya ng bail. July,
August, September, October, 3 buwan pa rin siyang makukulong. Despite the fact na mahina ang ebidensya. Sa akin, ang dapat ginawa ng Korte Suprema at sana dinggin naman ng Korte Suprema itong aking suhestyon neto, ibalik yung determination of probable cause nang sa ganon, walang kahit sino ang pwedeng maging biktima ng tanim kaso na ginagawa. Oo nga, ba't ganun sa atin sa Pilipinas, no? Oo, totoo lang. Totoo yung sinabi ng dating, ng nanay ko dati, totoo. Yun daw grade 1 sa Japan na lalaki babae. Kasing talino daw ng isang congressman sa Pilipinas. Hindi lahat pero may mga ganun. Ako naniniwala ako. Gawin niyo naman matalino sarili niyo. Bigyan ko kayo ng tip para maging matalino kayo. Bigyan ko kayo ng tip. Ha? Huwag kasi kayo kakain ng mga frozen foods. Oo. Nakakatunaw ng mga sa utak yan. Totoo lang. Ito, seryoso to Mahilig kasi ako, healthy lifestyle ako Pero nagkakasakit pa rin siyempre, lahat naman tayo nagkakasakit Para gusto nyo tumalino kayo, ang katawan kasi, pinapakain yan. Inaalagaan yan, pinapainom ng tubig. Pag ang kinakain ng katawan, puro karne, puro frozen food, puro preservatives, nagiging eng-eng ang utak. Maniwala kayo. Kahit sabihin mo matanda ka na at marami kang pinag-aralan, pag kumain ka ng puro gulay, prutas, gulay, isda, fresh, sabihin ko sa inyo, tatalino kayo ng doble. Magkakaroon kayo tapos basahan mo ng Biblia, magkakaroon kayo ng hatol na maganda. Kasi dito sa Pilipinas, parang eng-eng yung mga hindi naman lahat parang eng-eng Eng-eng yung iba Ngayon, ng Pangat Administration. Kaya nga po sinasabi ko, undeclared martial law. Kasi undeclared pala? Si Roque sabi niya, matindi pasabog ni Harry Roque yan. Pag ikaw kinasuhan ng non-bailable case, wala ka ng karapatan lumaya hanggang ang hukuman ay magbigay sa iyo ng piyansa. Kasi wala na nga yung remedyo ng determination of probable cause. So gaya ni Marcoleta, sigurado ko wala siyang pananagutan for plunder, pero ganun pa man, dahil tinaniman siya ng kaso, 3 buwan pa rin siya makukulong. Sabihin na natin na mag-rule ang hukuman na walang probable cause. Pero kapag nagsabi ang hukuman may probable cause, patay. Kinakailangan mo nang tapusin ang buong ebidensya ng prosecution. Aabot siguro yan ng hanggang 1 taon o hanggang 2 taon. Tapos ang susunod na remedyo ay demurrer to evidence. Sabihin mo na lahat ng ebidensyang pinresinta, sabihin mo ng totoo ay hindi sapat para makonvict si Marcoleta. Ganun pa man, kung hindi madidismiss o kung hindi siya magbibigyan ng piyansa, ibig sabihin, makukulong siya ng 1 at 2 taon. Grabe. Kaya po yan, undeclared martial law. Kasi sa martial law, pag ikaw nakulong, suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus, wala kang remedyo para questionin yung basihan ng pagkakaso sa'yo at pagkakakulong sa'yo. So in effect talaga, itong ginagawa nilang tanim kaso para sa non-bailable cases laban sa akin, laban kay Kubuloy, laban kay Jinggoy, laban kay Marcoleta, laban kay Mike Defensor, at soon, laban kay Lauren Legarda, laban kay Leandro Lebriste, yan po ay patunay na meron ng undeclared martial law dahil garansado po yan. Totoo yun. Tapos inigipit lahat. Hinigipit lahat talaga. Grabe, no? Parang ginagawa niya yun sa tatay niya na, gagawin ko sa tatay ko. Kala niya, nasa panahon pa siya ng 80s, 70s. Hindi siya modern mag-isip. Hindi siya modern. May mga cellphone na ngayon, may mga nalipad na sasakyan na nga ngayon na, hindi siya modern mag-isip, mga kababayan. Iba po. Iba utak, paghihigante, paghihimagsik ang nangyayari sa Pilipinas. Minimum 3 months na pagkakakulong miski wala kang kahit anong ebidensya. Kaya ang solusyon, panawagan ko sa Korte Suprema, ibalik yung karapatan ng akusado na magsampa ng motion para mag-determine ng existence of probable cause at huwag tatanggalin yung rule na kinakailangan sa loob lamang ng 30 araw, 30 days, mag-hearing at magresolba ng petition for bail. Otherwise, kawawa po ang mga akusado, lalong-lalo na sa isang bangag administration na ginawa ng pulisiya ang tanim kaso
laban sa mga kritiko ng administrasyon na ito. To Senator Marcoleta, actually nagpasabi ako sa kanya kay VP na pakikamusta si Senator Marcoleta at pakisabi sa kanya na nagigilty ako na siya nakakulong. Ako naman ay naririto kumakain ng lechon sa Europa. Pero hindi ko kasi matanggap ay magpapakulong ako muli miski isang araw muli dahil nakulong ako na isang araw sa Kamara ng Representante na wala akong kahit anong paglabag sa batas. Sa akin, napaka-importante na karapatan sa kalayaan na sa totoo lang po, mas mabubuti pa sa akin na mamatay kaysa makulong uli na wala akong kahit anong pagkakasala na ginawa sa ating bayan. So Senator Marcoleta, I wish you the very best. Stay strong dahil alam naman natin, suportado ka ng taong bayan and you have ensured your rightful place in history bilang isa sa makabagong bayani para sa ating bayan. The same goes for Mike Defensor. Stay strong, both of you. And may you get the paid bail, even if it meant na nakulong na muna kayo ng 3 buwan. Talagang walang ya ang mga pangag. Napakawalang nga talaga. Sipin mo di ba? Yung taong tumutulong, wag na si Mike Defensor hindi naman si sitting official Yung senador na lang na tumutulong sa bansang Pilipinas. Pumayag ka na makulong yung tao na yon. Pagkaalyado nyo, immunity lahat. Dito sa administrasyon nito, lalong-lalo na yung pinakamalakas at pinakamalaking pangag, ang pangalan ay si Bongbong Davangag. Salamat po sa inyo. Okay, salamat sa iyo Mr. Harry Roque at kay Senator Dante Marcoleta at kay Mike Defensor. Konting taste lang. Matatapos din lahat ng itong kalokohan nila. Kung paano naghanda ang Panginoon Diyos sa araw ng paghuhukom, ang parurusahan sa impyerno ang mga taong makasalanan. Ganyan din dito sa lupa na ginawa nila. No, ang Diyos sumahatol din sa lupa. Tandaan nyo. Hindi lahat sa inyo ang panahon na to. No? Mangingibabaw ang katwiran ng Panginoon Diyos. Sabihin ko sa inyo. Sila alam nila wala silang katwiran May ninakaw na pera. Tandaan nyo yan. No? So dito lang po, paalam po sa inyong lahat.